Mga kwento ni Kabanong. Ikatlong kwento. Magandang tanghali po sa inyo, Kabanong. Itago niyo po ako sa pangalang Jeffrey. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong naa-addict pa po ako sa paglalaro ng Mobile Legends. Madalas na natutulog ako ng mga bandang 2:00 na ng madaling araw. Isang beses, abala ako noon sa paglalaro ng Mobile Legends. Napapamura pa ako dahil muntikan ng matalo ang team namin. Humigit kumulang kalahating oras bago natapos ang laro namin at nang matapos ako sa paglalaro ay nagpasya akong lumabas ng aking silid. Nakaramdam kasi ako ng pagkaihi kung kaya natigil na muna ako sa paglalaro. Nang makalabas ako ng banyo ay napadako ang aking tingin sa bintana sa sala. Hindi kasi naisara yun at marahil ay nakalimutan ng aking ama. Nilapitan ko ang bintana at takmang isasara ko na sana nang matigilan ako. Napatingin ako sa labas ng bintana at nakita kong may nakatayo roon. Hindi ko naman maaninag ng gusto dahil madilim sa parteng kinatatayuan nito. Biglang nanindig ang aking balahibo nang sa hindi ko inaasahan ay parang napatingin ito sa direksyon ko. Napatago naman ako, Kabanong, sa kortina ng aming bintana. Hindi ko alam kung nakikita niya ako pero para makasiguradong hindi ako nito mahuli ay nagtago ako hanggang sa nag-iba ng direksyon ang kanyang tingin. Ilang minuto rin siyang nakatitig sa akin kung kaya napuna ko ang mga mata nito. Tila nagliliwanag yon dahil sa sinag na nagmumula sa buwan. Ilang saglit pa ay nagsimulang maglakad ang taong nakatayo sa parting yon. Tumalikod dito at sa isang kisap mata ko ay bigla na lamang itong nawala sa dilim. Nang dahil sa nangyari, ay kinuwento ko ang nangyari sa aking ama. Matulog ka na kasi ng maaga. Sa kakalaro mo ng Mobile Legends yan eh. Kung ano-ano nang nabubuong kwento sa utak mo. Nagalit pa noon sa akin si Papa dahil sa sinabi ko sa kanya. Isa pa pala, baka sa susunod aswangin ka na niyan. Para ka kasing aswang kung magpuyat dahil sa kakalaro mo. Matapos sabihin sa akin ni Papa ang bagay na yon, ay iniwanan niya ako naglalaro sa aming sala. Anak, alam mo bang may aswang raw na gumagala-gala tuwing gabi? Narinig kong kwento-kwento yun sa palengke. Saad ng aking ina habang kumakain kami sa aming hapagkainan. Pinagsabihan ko naman siyang huwag siyang maniniwala dahil wala namang aswang. Natatawa pa akong sabihin kay Mama na ilang beses na akong natutulog ng hating gabi ay wala naman akong naririnig o nakikitang aswang. Napailing na lamang si Mama sa aking sinabi at hindi na muling nagkwento tungkol sa mga narinig niyang kwento na mayroong aswang. Isang madaling araw, hindi ko mapigilan ang aking sarili sa paglalaro ng Mobile Legends dahil nga sunod-sunod na rin ang aking panalo. Abala ako sa paglalaro nang makarinig ako ng pag-alulong ng mga aso. Una ay hindi ko pinansin yon dahil madalas ko naman marinig ang pag-iingay ng mga ito. Subalit, alam ko na mga oras na yon, nakakaiba ang kanilang pag-alulong. Tila nauulol ang mga yon na hindi ko maintindihan. Dumungaw ako sa bintana ng aking silid at nanlaki ang aking mga mata dahil sa aking nakita. Isang matandang babae ang nakatayo sa harap ng aming bahay. Mahaba ang buhok nito at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa aming pinto. May mga asong nakapalibot sa kanya, ngunit hindi siya nagawang lapitan ng mga ito. Tila natatakot ang mga asong lumapit sa kanya. Walang ano-ano'y unti-unting nagbago ang anyo ng matanda. Naging isang ganap na aso ito, ngunit triple ang laki sa ordinaryong aso. Mabilis ang paggalaw nito at hindi ko nasundan ang aking mga mata. Ngunit nakarinig ako ng kalabog sa bubong ng aking silid. Napatalokbong ako ng aking kumot, Kabanong, at nanginginig sa takot habang nagmamatsyag sa aking paligid. Matapos ang ilang minuto ay nakarinig na lamang ako ng mga pagaspas ng pakpak. Naging tahimik ang paligid. Unti-unting nawala ang mga pag-alulong ng mga aso sa labas. Hindi na ako naglaro pa at natulog na lamang ako habang nakatalukbong pa rin ang kumot. Iniisip ko kasi na baka sumilip ito sa bintana ng aking silid at makita ko ang nakakatakot nitong mukha. Nang magising ako, ay kinuwento ko kina Mama ang nangyari. Ramdam ko pa rin ang takot habang ikinukwento yon. Dahil sa nangyari sa akin, Kabanong,
ay napagpasyahan kong i-uninstall sa aking cellphone ang larong Mobile Legends dahil ayoko nang maranasan pa uli ang bagay na yon. Ika-4 na kwento. Magandang araw po sa inyo, Kabanong. Hindi po nakakatakot ito, ngunit tungkol po ito sa aswang. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Shernan. Isa po akong trabador sa isang pabrika. May isa po akong kasamahan na itago na lamang po ninyo sa pangalang Kiano. Si Kiano po ay taga-probinsya at napadpad sa aming lugar dahil sa trabaho. Dahil nga po probinsyano, ay madalas kutyain ng iba pa naming mga kasamahan sa trabaho. Mabait na tao po si Kiano at minsan nga ay naaawa ko sa kanya dahil kahit anong pangungutya sa kanya ay hindi niya pinapatulan. Hindi mahalaga ang pangungutya nila. Ang mahalaga ay may maipadala akong pera sa probinsya. Yun ang mga katagang sinabi sa akin ni Kiano nang minsan nagkausap kami. Hindi ko na matiis minsan ang aming mga kasamahan kung kaya't pinagsabihan ko na sila na tigilan si Kiano. Isang beses ay napaaway pa ako dahil sa pagtatanggol kay Kiano. Laking pasalamat naman ni Kiano dahil sa mga ginawa kong pagtatanggol sa kanya. Ayon pa nga rito ay hindi na niya gustong patulan pa ang mga nangungutya sa kanya dahil ayaw niyang masangkot sa gulo habang malayo siya sa kanyang pamilya. Naging malapit kaming magkaibigan ni Kiano hanggang sa minsan ay nagkaroon ito ng problema dahil namatay ang kanyang ama. Dahil sa awa, Kabanong, ay napagpasyahan kong damayan ito. Nung una ay ayaw pa niya akong isama sa kanilang lugar dahil baka may mangyari raw sa akin. Nagpumilit ako, Kabanong, at ang kalaunan ay wala na itong nagawa pa. Nagpaalam naman kami sa pamunuan ng aming pinagtatrabahuan at pumayag naman ang mga ito na kahit ilang araw ay hindi na muna kami papasok sa trabaho. Paring Shernan, talaga bang sasama ka? Tanong pa nito sa akin bago kami bumiyahe patungo sa lugar nila. Nako, huwag ka mag-alala pare. Kaya kong ipagtanggol ang aking sarili kahit na sa aswang pa. Nang sabihin ko ang katagang aswang, ay nakita kong sumeryoso ang mukha nito. Ngunit hindi ko na lamang pinagtuunan pa ng pansin ang bagay na yon. Habang nasa biyahe kami, ay tahimik lamang si Kiano. Sa tuwing kakausapin ko ito, ay tanging pag-iling at pagtango lamang ang kanyang itinutugon sa akin. Hinayaan ko na lamang siya dahil baka nalulungkot lang ito dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Nang marating namin ang lugar ni Kiano, ay laking pagtataka ko dahil ang iilang tao sa kanila ay titig na titig sa akin. Ang iba ay napapadila pa na hindi ko naman alam kung bakit. Huwag mo na lang silang pansinin. Huwag kang tititig sa mga mata nila, ha, pre? Wika ni Kiano habang naglalakad kami. Hindi ko man alam ang dahilan pero sinunod ko na lang siya. Hanggang sa narating namin ang bahay nila. Pinapasok ako ni Kiano sa kanilang bahay at ipinaghanda ng makakain. Kitang-kita sa mga mata nito ang lungkot. Kinagabihan, tumambay kami sa labas ng bahay ni Kiano. May mga nagiinuman roon at niyaya nila kami ni Kiano. Sumabay naman kami sa kanila ngunit pinagsabihan ako ni Kianong huwag uminom sa basong iniinuman nila. Napatango ako at kumuha ko ng isang baso. Hindi uminom si Kiano at nang ibigay nila sa akin ang baso ay kinuha ko ito. Akmang iinumin ko na sana ang alak nang pigilan ako ni Kiano. Isinalin nito ang laman ng baso sa dala niyang baso na para sa akin. Nagalit ang lalaking nagbigay sa akin ng baso kung kaya nagsalita na si Kiano. Ang laki ng utang na loob ko sa taong ito, kaya huwag kayong magkakamali at baka akong papatay sa inyo. Seryosong wika nito habang matalim na tinititigan ng lalaki. Napahingi naman ito ng paumanhin at pumasok na lamang kami ni Kiano sa loob ng bahay. Hindi niya ipinainom sa akin ang alak bagkus ay itinapon niya ito. Hindi ka dapat nakikipag-inuman sa hindi mo kakilala. Hindi sigurado kung tao ba talaga sila o may lahing aswang. At baka mahawaan ka pa. Hindi ko alam pero nanindig ang mga balahibo ko, Kabanong, sa aking katawan nang sabihin niyo ni Kiano. Nang gabing yun din ay sinabi sa akin ni Kiano na ang kanilang lugar ay may mga aswang na nakikihalubilo sa kanila. Pero ayon kay Kiano, hindi aswang ang pamilya nila.
Kaya dapat lang na mag-iingat daw ako kapag dumadayo ko sa mga lugar na katulad ng sa kanila. Ikalimang kwento. Magandang araw po sa inyo, kabanong. Ang kwento ko pong ito ay isa sa mga aswang experience ni Mama nang bata pa lamang siya. Tawagin niyo na lang po akong Heather at si Mama naman ay tawagin niyong Teresa. Bali, karanasan ito ni Mama kasama si Lola Troy na kanyang ina. Kwento sa akin ni Mama, galing daw sila sa burol ng namatay niyang tiyahin. May sakit si Mama na mga panahong yon kung kaya nauna silang umuwi sa bahay kaysa sa aking lolo at sa isang kapatid nito. Bandang 7:30 na ng gabi nang makarating sila sa kanilang bahay. Kagad na nagpahinga si Mama at si Lola naman daw ay itinali ang pinto at naghanda para sa kanyang pagrorosaryo. Nakasanayan na ni Lola na magrosaryo kahit na anong oras pa ng gabi. Hindi niya nakakaligtaan ang bagay na yon. Nagsimula na si Lola sa kanyang pagdarasal, ngunit matapos ang ilang minuto ay napatigil ito. Nagtaka naman si Mama dahil sa pagtigil niya, kung kaya napabangon ito. Pinunta nito si Lola at nakita niyang nakaupo pa rin ang ina niya, ngunit nakatingin na sa butas ng pinto. Nay, bakit po? Tanong pa raw ni Mama kay Lola. Nilingon nito si Mama at sinenyasan na manahimik. Kahit nagtataka, ay sinunod ni Mama ang sinabi ni Lola. Napadako ang tingin ni Mama sa butas ng pinto nang may napansin siyang may dumaang anino sa labas. Sa pag-aakalang sina Lolo yon, ay nagwika si Mama kay Lola. Nay, sina tatay na po ba yan? Napailing naman si Lola sa kanya at ilang sandali pa ay nagsimula na siyang makarinig ng pagkaluskos sa kanilang pinto. Hindi na naituloy ni Lola ang kanyang pagdarasal dahil sa pagmamatsyag sa kanilang paligid. Dahil sa kakaibang pakiramdam ni Mama, ay nagtungo ito sa gilid ng Lola. Nagtatanong ang mga mata nito, ngunit tanging pagsenyas lang na tumahimik ang naitugon sa kanya ni Lola. Tahimik na nagmamatsyag sina Mama at Lola sa kanilang paligid. Hindi pa rin nawawala ang mga pagkaluskos sa kanilang pinto. Walang ano-ano'y nakarinig na sila ng mahihinang paghuni ng tiktik. Hindi napigilan ni Mama ang kanyang takot at napayakap ito kay Lola. Dahil sa nangyayari, ay nagpasya raw si Lola na buksan ang pinto ng kanilang bahay. Nadagdagan naman ng takot ni Mama dahil sa ginawang pagbukas ni Lola ng kanilang pinto. Naisip kasi nito na baka may aataking aswang kay Lola at pasukin ang kanilang bahay. Akmang lalabas na sana si Lola sa pinto nang napatigil ako. Napatingala siya sa taas ng bubong. Nanlaki ang mga mata ni Lola nang makita ang isang maitim na napakalaking pusa. Dahil sa takot, ay biglang naisara ni Lola ang pinto at sinilip na lamang niya ang mga susunod na mangyayari sa butas ng kanilang pinto. Maigpit na itinali ni Lola ang pinto at pinuntahan nito si Mama. Niyakapan nito si Mama at pinagsabihan na manahimik lamang daw. Walang tigil na ang naging pagkaluskos ng kanilang pinto at ilang sandali pa ay may mga ingay na nagmumula sa kanilang bubong. Maya-maya ay may narinig na ngang tinig sina Mama. Papalipit yun ng papalapit sa kanilang bahay. Aling Tori! Lumabas na po kayo dyan! Sigaw ng tinig na nasa labas ng kanilang bahay. Agad namang lumabas sina Lola at nakita nila ang iilang kapitbahay na may dalang flashlight, bolo at sibat. Tumakbo na rin sina Lolo at ang isang kapatid ni Mama papalapit sa kanila. Nagkagulo ang lahat nang mailawan nila ang isang parte ng puno na nasa likod ng bahay ni na Mama. Ang nakatayong itim at napakalaking pusa. Agad nilang hinabol yon, ngunit mabilis yung tumakbo palayo sa mga tao hanggang sa tuluyan na itong nawala sa dilim. Laking pasalamat naman ni Lola sa mga kapitbahay niya dahil sa kanilang pagresponde kina Lola. Malamang sinundan kayo ng aswang, Aling Tori. Galing pa naman kayo sa burol ng patay at may sakit pa pala itong si Teresa. Nakalimutan niyo po sigurong maglagay ng abo sa tapat ng pintuan niyo nang makauwi kayo. Tanong ng isa sa mga kapitbahay ni na Mama na agad naman niyang tinanguan. Nakalimutan nga ni Lola na lagyan ng abo kung kaya marahil ay nagawa silang paramdaman ng aswang. Ayon sa mga matatanda, ay gawin daw yon kapag umuuwing galing sa burol para hindi magambala ng anumang elemento
o aswang. Nilagyan na lamang daw ni Lolo ng abo ang tapat ng kanilang pintuan upang hindi na bumalik pa ang nasabing aswang. Wakas.